Kamusta Taurus? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy mo gamit ang runes, ang tarot cards, ang mystical cards at charms. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun na start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong yera ang ibig sabihin kung ano man yung minamanifest mo, makukumpleto mo ito. Pero kailangan mong magpursige na magkaroon ng katuparan yung minamanifest mo. Kasi meron itong halaga. Hindi masasayang yung mga sinimulan mo. Aanihin mo yung mga pinaghirapan mo sa bawat pagpupursige. Itong algis ay proteksyon para sa mga taong akala mong kaibigan, yun pala hindi. At saka, mas paniwalaan mo kung ano yung minamanifest mo. At mas pakinggan kung ano yung kutob mo, hindi yung opinion ng iba. Itong oras naman ang nagsasabi na kadalawang payo ka na walang mangyayari kung maghihintay ka lang sa love, sa career, or sa financial. Lahat kailangan ng effort para may magandang resulta yung mga naiisip mo or plano. Gamit ang tarot cards, yung energy mo muna ang alamin natin. Nasa ulunan ko yung camera kaya hindi ko alam kung pantay ba yung pagpatong ko ng card sa table. Mahirap siyang tingalain kaya ituloy-tuloy ko lang yung reading. Ang cards mo ay 2 of Swords in reverse, 3 of Cups at the World in reverse. Sa mga cards na ito ay pinapakita na sa sitwasyon mo, meron kang maling akala. May maling impormasyon kang nalaman sa mga kaibigan mo. Kaya kung natuloy kang umalis papuntang abroad, bumalik ka din agad. O kaya tinapos mo lang yung natitirang kontrata at hindi ka na bumalik. At para makaiwas sa delay sa mga magtatrabaho sa ibang bansa o kaya magta-travel, kailangan kompleto yung dokumento mo. Siyasatin mo yung mga kailangan. Sa career or negosyo, merong takot, stress na nangyayari sa iyo or nangyari sa nakaraan. Pero pinapaalala sa'yo ng mga cards na ano man ang problemang pinagdaraanan mo or pinagdaanan, maraming success na nakalaan para sa iyo. Mga happy event na mangyayari sa buhay mo, celebration, nagkakaroon man ito ng delay pero mangyayari pa rin. Yung mga hindi magandang nangyari sa'yo sa career, sa negosyo or financial, yan yung learning experience na dapat mong matutunan para next time hindi na ito maulit. Huwag papigil sa takot. Harapin yung sitwasyon, matuto at mag-move on. Sa mga single, nakadalawang cards ka na kailangan mo ng healing at saka mag-move on. May mga single na grupo kayong magkakaibigan, pero isa doon ang makakarelasyon mo. Nasa relationship, kung meron kayong issue ng person mo, kailangan nyo itong pag-usapan or harapin. Alamin nyo pareho kung ano yung makakapagpa-healthy sa relasyon
At hanggat maaari ay magkaroon ng oras para sa relationship para maiwasan yung misunderstanding. The Chariot in reverse, Seven of Wands in reverse, at Knight of Pentacles. Guys, kayo na lang magpalit ng sitwasyon na baka nagkapalit kayo ng cards ng person mo. Pareho kayo ng feelings ng person mo na merong delay at saka disappointment. At saka mag-ingat din sa aksidente. Pero kung nasa sitwasyon ka na, harapin mo na ito. At saka kung marami ka ng kinakaharap na problema sa buhay, bawasan yung mga pasanin. Ano man ang sitwasyon mo, kailangan pa rin ng pagpapahalaga sa sarili at respeto. Yung pag-iwas sa paglala ng sitwasyon ang tinutukoy ng cards, kaya kailangan na balanse lahat. Ang ilan sa inyo sa career, negosyo, or financial, maganda naman ang pasok nito. Kaya lang may mga tao sa paligid mo na nananamantala. Yung bang hindi na balanse yung kinikita mo kaysa sa trabaho. Parang mas marami yung ginagawa mo. Dahil sa magandang pagpapakita mo at saka patuloy na pakikisama, ay may magandang kapalaran para sa iyo. Pumapabor pa nga. At sa pagpaplano, mas magiging maganda yung susunod na trabaho mo. Pang long term at saka magandang kita. Sa mga nasa relationship or single, ikalma mo muna yung sarili mo para hindi manaig yung temper mo or kalungkutan sa sitwasyon. Kasi isa sa inyo ng person na hindi pa talaga ready na magmahal. Kaya napilitan na makipagrelasyon or magpakasal. At ang relasyon nyo ng person mo, medyo mabagal yung progress, naka-3 cards ka na. At para sa ilang single, unahin mo muna mag-heal sa anumang sitwasyon kasi naka-3 cards ka na. Para kapag dumating yung potential person ay ready ka na. The High Priestess, the Star, Queen of Wands. Sa cards nyo na ito sa relationship, yung energy mo yung ipinapakita. Meron kang malalaman na sikreto o kaya mga sitwasyon na hindi nasasabi sa iyo. At ang advice ng cards, lalo na kung meron kang karelasyon, huwag mong isipin yung problem ng ikaw lang mag-isa. Kailangan mo pa rin marinig yung opinion ng person mo or ng kapwa mo para makabuo ka ng solusyon. Gagamitin mo yung pangunawa, lakas, kaisipan at emosyon para maresolbahan yung problems mo. Naka-2 cards ka na sinasabing magtiwala ka sa feelings mo kasi sa una mong cards ay hinaharap mo na yung sitwasyon pero sa person mo, kumbaga medyo late yung pag-aksyon niya. Pero aaksyonan pa rin niya. Sa kalusugan, naka-2 cards ka na para sa pregnancy. Ang ilan sa inyo ay healthy yung pangangatawan, ano man ang edad mo. Magkaroon ka man ng sakit, ay mabilis din naman itong gagaling. At saka importante yung pahinga. Lalo na kung busy ka sa pang-araw-araw mo. At kung meron ka mang health problem, kailangan detalyado sa doktor kung ano yung totoong kondisyon mo. Ang ilan na nasa relationship, alam mo na merong secret affair ang person mo. Wala ka pa nga lang pruweba. Ito muna yung alamin natin, 4 of Cups. Ang ibig sabihin nito, meron kang sitwasyon na nararanasan na hindi ka ready. Wala ka ring balak na sabihin sa iba kung ano yung dinaramdam mo.
Disappointed ka rin sa person na akala mo pwede mong mapagkatiwalaan, na akala mo ay yung kayo na panghabang buhay. Kaya pala klaro sa una mong cards na minulat mo na yung mga mata mo sa mga mahirap na desisyon. At para sa mga nasa relationship, dahil sa pag-open mo sa totoong feelings mo sa person, ay naunawaan ka niya. At naunawaan mo din kung ano yung problema niya sa iyo. Kaya yung problems niyo ng person mo ay naayos. Dalawang cards na yung nagsasabi. At para sa mga single, ang prioridad mo sa ngayon ay yung sarili at ang career. Itong card na ito ang nagpapaalala sa iyo na kung ano man yung na-experience mo or paghihirap ay hindi nasasayang. Marami kang importanteng na-gain or inani sa mga experience mo. At saka merong positibong mangyayari sa buhay mo. Itong card naman na ito na Coyote Spirit. Ang buhay natin ay parang daan. Maraming liko at saka lubak. Kailangan muna nating matikman yung hirap bago magkaroon ng tagumpay. Para ma-appreciate mo yung darating na blessings sa iyo. Itong tatlong cards, binabasa ko yung ibig sabihin sa booklet. Itong card na ito ang nagpapaalala na maging thankful sa mga blessings na dumarating sa iyo. Kahit na gano'n man ka-challenging yung buhay na kinakaharap mo, meron itong solution at saka hindi mo dapat takasan. Paulit-ulit lang guys, diba? Kasi yun yung sitwasyon ng ilan sa inyo na kailangan mong harapin yung mga trials or challenges. Sa mga single, kung alam mong may karelasyon na yung person na nagugustuhan mo, umiwas ka na. Para walang mas malaking problema kang kaharapin. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi, saan man kayo naroon. Pwedeng mag-resonate ka hanggang tarot cards lang or kahit hanggang dito sa charms. Aries, Taurus, Leo, Cancer, Libra, at Virgo. Ilan lang ito sa 12 zodiac sign na nangunguna. Ito naman yung initials na ikaw na lang bahalang tumukoy kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo.